Labandera minaliit dahil walang tatay ang triplets niya. Disgrasyada daw siya. Pahiya ang mga chismosa dahil mayor pala ang nakabuntis sa kanya. Sa isang mundong puno ng panghuhusga, ano nga bang mas matimbang? Karangyaan o tunay na pag-ibig? Isang labandera ang pinagtatawanan at minamaliit dahil sa kanyang mga anak na walang kinikilalang ama. Ngunit sa likod ng mapanghusgang mga mata, may lihim na nagtatago pala. Isang araw magugulat ang lahat sa pagdating ng isang makapangyarihang tao. Isang mayor. Kasama nito ang triplets. Sa pagitan ng karangyaan at tahimik na pagmamahal ng isang ina, ano nga bang mas matimbang? Pinunasan ni Isabel ang pawis na tumutulo sa kanyang noo. Nagsasampay siya ng mga damit na nilabhan niya. Isa ito sa mga sideline niya. Tuwing Sabado at Linggo ay tumatanggap siya ng mga labahin sa mga kapitbahay. At Lunes hanggang Huwebes naman ay tindera siya ng prutas sa palengke. Isabel, pagkatapos mo dyan, kainin mo na tong banana Q. Mainit pa to. Sabi nga ni Aling Mirna. Salamat po, tatapusin ko lang po to. Sagot naman ni Isabel. Nang matapos nga siya, sa pagsampay, inayos niyang mga balde bago kunin ang banana Q at kainin. Nakabalik na kaya ang triplets sa bahay? Bulong nga ni Isabel. Nagpaalam kasi ang triplets na pupunta ng plaza para kumuha ng relief goods. Pinagsabihan niya ang mga ito na wag nang pumunta pero makukulit talaga ang mga to. Para kay Isabel, isang biyaya ang pinagkalob sa kanya ng Diyos na magkaanak ng 3 makukulit at matatalino na cute na lalaki. Mahal na mahal niya ang mga to. Lumipas man ang 6 na taon, hindi makakalimutan ni Isabel kung paano siya nagkaroon ng triplets. Kung para sa iba, isang pagkakamali ito at kinukutya siya na disgrasyada, para sa kanya biyaya ang kanyang mga anak. Nabuntis siya sa edad na 23. Nilasing lang naman siya ng inaakala niyang mga kaibigan at binenta siya ng mga ito sa isang matandang lalaki daw. Pero ang inakala niyang matandang lalaki naaangkin sa kanya, isa palang binata. Dahil sa panghina ng kanyang katawan at sa kung anong gamot na hinalo sa alak, wala na nga siyang nagawa pa kundi ipaubaya ang katawan niya. Sabi ng binata na huwag daw siyang mag-alala dahil baog ito at hindi siya mabubuntis. Pero isang linggo lang pagkatapos ng aksidente, nagdadalang tao na siya. Sinuportahan siya ng kanyang mga magulang. Ngunit namatay sa cancer ang nanay niya. Makalipas ang 1 taon at sumunod naman ang tatay niya na namatay dahil diabetic. Isabel, tawag ni Aling Mirna na nagbalik nga sa kanyang realidad. Ito ang bayad ko, maswerte ang 3 mong anak sa'yo dahil masipag ka. Huwag mo nang pansinin ang mga chismosa sa barangay natin. Wala lang magawa talaga ang mga yun. Napangiti si Isabel. Malaki ang pasasalamat niya kay Aling Mirna. Naalala pa nga niya ang araw na wala nga silang makain mag-iina. Binigyan sila ng pagkain at konting pera. Salamat rin po, Aling Mirna. Mauna na po ako. Pagpapaalam ni Isabel. Tumango naman ang matanda. Kahit 500 lang ang kinita niya ngayong araw, masaya na nga siya. Pumunta siya sa tindahan nang matanaw ang grupo ng dati niyang mga kaibigan na ibinenta siya. Naglaho ang ngiti niya. Ang baho! Pagpaparinig nga ni Kim kay Isabel at sumang-ayon pa nga ang 3 kasama nito. Hindi na nga yun pinansin pa ni Isabel. Sanay na nga siya na hinuhusgahan at nilalait. Huwag lang talagang idadamay ang triplets. Baka hindi na nga siya makapagpigil pa. Isa pong Argentina nga po, yung malaki po at 3 itlog po. Napangiti siya nang pumasok nga sa isipan ni Isabel ang triplets. Paborito kasi ng mga to ang Argentina at itlog. Nang maibigay na nga sa kanya ang plastic, mabilis na nga siyang naglakad papalayo sa tindahan. Pero hindi pa nga siya nakakalayo nang may humila sa buhok niya. Sinundan pala siya ng mga to.
Abat itunuturing mo pa kaming hangin, Isabel. Tila galit pa nga nabulyaw ni Ruby. Ayoko ng gulo. Pakawalan niyo nga ako. Sige na. Sad na nga lamang ni Isabel. Baka naghihintay na nga sa kanyang triplet sa bahay. Inagaw naman ni Kim ang plastic na hawak niya. Nagulat siya nang itapon yun sa lupa at inapakan pa. Tumulong pa ang natitirang dalawang babae. Mas lalong hinigpitan ni Ruby ang pagkakahawak sa buhok niya. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya. May mga taong nakakakita sa kanila pero wala man isa ang tumulong kay Isabel. Naku, kinakawawa na naman nila si Isabel. Wika ng isang ginang. Maya-maya pa ay dumating ang dalawang tanod at inawat sila. Dinala sila sa barangay para pag-usapan ang nangyari. Tulad ng dati gumawa na naman ng kwento ang apat para ipalabas na si Isabel ang unang nanggulo sa kanila. Wala kaming kasalanan, Kap. Ito kasing malanding si Isabel minura kami. Sabi nga ni Ruby na sinang-ayunan naman ng tatlo. Napayo ko na nga lamang si Isabel. Ayaw niyang ipagtanggol ang sarili niya dahil alam niyang hindi siya mananalo. Anong karapatan mo para murahin ang mga anak namin? Sigaw ng isang ginang isa sa mga nanay ng apat na babae. Alam mo, nagmana ka talaga sa nanay mo. Sa edad na 18, nakipagtanan sa tatay mo at nabuntis. Mana-mana lang talaga ang pagiging malandi no? Kawawa naman ang triplets, wala mang kinagis ng ama. Disgrasyada kasi. Dagdag pa ng isa pang ginang. Tumayo si Isabel. Ilang beses niyang sinabi sa sarili na wala siyang pakialam kung mamaliitin siya ng iba. Huwag lang idadamay talaga ang mga anak niya. Lalo na ang kanyang mga magulang. Huwag niyo pong idadamay ang mga magulang ko dito. Sumusobra na po kayo. Sad ni Isabel. Totoo naman ang sinabi ko Bakit, Isabel? Nasaan ba yung tatay ng triplets? Wala, di ba? Wala silang kinagis ng ama dahil malandi ka. Nagpabuntis ka dahil kating-kati ka. Hindi natapos ang ginang sa sasabihin niya nang mabilis na lumipad ang palad ni Isabel sa pisngi nito. Gulat na gulat ito, ganun din ang mga nakasaksi. Kahit si Isabel nagulat sa ginawa niya. Bago pa maabot ni Ruby ang buhok ni Isabel, pumasok ang isang tanod sa opisina at humahangos ito. Anong problema, Juan? Tanong nga ni Kapitan. Kap, nandito po si Mayor. Anong ginagawa niya dito? Sige, magayos kayo, mamaya na kayo magrambulan dyan. Suway naman ang Kapitan. Nakahinga ng maluwag si Isabel. Gusto na nga niyang umuwi, pero nakaharang sa pinto ang Kapitan. Nakayuko lang siya. Pinagsaklob niya ang mga daliri niya. Magandang umaga, Mayor. Anong ginagawa niyo dito? Kinakabahang tanong ni Kapitan. Biglang nakaramdam si Isabel ng kakaiba. Parang may presensya na familiar sa kanya. Ang pabango ay pamilyar talaga sa kanya. Nanay! Mabilis na inangat ni Isabel ang mukha niya dahil sa mga boses na yun. Sigaw ng triplets. Umawang ang labi niya nang makitang lalaking nasa harapan niya. Lalo na nang karga nito ang isa sa triplets. Nanay! Nahanap na po namin si tatay! Sabay-sabay na sigaw ng cute na triplets. Bumilis ang tibok ng puso niya, ganon din ang paghinga niya. Hindi niya makakalimutan ang lalaking umangkin sa kanya. Namutla si Isabel. Nanigas ang katawan niya. Hindi siya makakilos. Hindi niya rin maibuka ang bibig para tawagin ng triplets, parang nalunok niya ang sarili niyang dila. Patakbong lumapit sa kanya sina Inigo at Isaac. Samantalang ang bunso sa triplets ay nakayakap lang kay Samuel. Nanay, nahanap na po namin si tatay. Hindi po kami makapaniwala na siya po pala yung mayor ng Santa Clara at binigyan po kami ng relief goods. Nakangiting sabi ni Isaac, ang panganay sa triplets. Oo nga po, nanay, talagang kamukhang-kamukha po namin siya. Sabi naman ni Inigo, ang middle child. Anong pinagsasasabi niyo? Hindi natapos ni Isabel ang sasabihin niya ng isang malamig na boses ang nagsalita. Mula kay Samuel. Nabalitaan ko ang nangyari. Ganito ba ang kalakaran niyo, Kapitan? Kung hahayaan niyo na saktan ng isang inosente na walang kalaban-laban, kilala niyo ba kung sinong babaeng pinagtutulungan niyo? Siya lang naman ang asawa ko. Malamig ang sabi nga ni Samuel.
Laglangan pa nga ng lahat dahil sa narinig. Samantalang si Isabel hindi maipinta ang mukha at pinaghalong takot at pagkamangha dahil sa unang pagkakataon ay may nagtanggol sa kanya, isa pang mayor. Paano nangyari, Mayor? Nang babaeng labandera na yan ang asawa mo. Imposible naman pong mangyari yun. Siguro itong triplets na ito ay kung ano-anong sinasabi sa inyo. Nagmakaawa. Natatawang sabi pa ni Ruby na sinang-ayuna naman ng iba. Naku, Mayor, huwag kayong maaawa dyan, mga sinungaling yung mga yan eh. Hindi totoo na pinagtutulungan namin itong si Isabel, gumagawa lang ng kwentong mga anak niya. Nakangiting sabi pa nga ng nanay ni Isabel. Umigting ang panga ni Samuel at umusbong ang galit na nararamdaman niya nang makitang nakayuko si Isabel. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng galit. Tinawag na sinungaling ang mga anak niya. Sisiguraduhin niyang magbabayad ang mga to. Sinungaling? Sa harap ko pa talaga ninyong sinasabi yan. Wala kayong karapatan na maliitin siya, lalong-lalo ng mga anak ko. Sisiguraduhin ko na ang bawat paninira at pambabastos na ginagawa nyo ay pagbabayaran nyo. Ngayon tandaan nyo to, hindi ako pumapayag na inaapi ang pamilya ko at lalo na hindi ako papayag na ang 3 anak ko ay tratuhin na parang basura. Hindi ako makapaniwala na may mga tao palang ganito sa Santa Clara. Matabil ang mga dila at hindi alam ang salitang respeto. Habang nagsasalita si Samuel, ramdam ang panginginig ng kanyang boses sa galit. Pero hindi niya itinaas ang tono. Ang bawat salita ay parang matalim na patalim na dumudurog sa bawat kaluluwa ng mga taong kaharap niya. Naku, Mayor, pasensya na. Pagsasabihan ko ang mga to. Sadyang nagulat lang talaga kami dahil isang tulad ni Isabel. Hindi natapos ang kapitan sa sinasabi niya nang makita ang galit sa mga mata ni Samuel. Bakit palagi niyo na lang pong ginaganyan ang nanay namin? Wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo ah. Naiiyak na nga nasabi ni Isaac. Mas lalong dumilim ang tingin ni Samuel sa mga ito nang marinig ang boses ng bata na nasa bisig niya. Lumapit na nga siya kay Isabel at hinawakan ang kamay nito na ikinagulat naman ng babae at bumulong siya. Marami kang sasabihin sa akin. Mariing saad niya. Lumabas na sila ng barangay at pumunta sila sa parking lot. Binuksan ni Samuel ang backseat para makapasok ang triplets sa loob. Mag-uusap lang kami. Malambing na wika ni Samuel sa mga triplets. Sunod-sunod naman na tumango ang mga to sa kanya. Nang maisara na nga niyang pinto, agad nga niyang hinarap ang dalaga. Nangyari ang kinatatakutan ko. Hindi siya makatingin sa lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking umangkin sa kanya ng isang gabi, hindi niya makakalimutan kung paano siya inangkin nito ng buong buo habang siya'y birhen. Isabel, saad muli ni Samuel. Hindi pa rin inangat ni Isabel ang mukha niya kahit tinawag na nga siya ni Samuel. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Pakiramdam niya tuloy, siya ang may kasalanan. Huwag ka nang mag-alala, hindi kita susumbatan. Hindi ako makapaniwala na nabuntis kita dahil baog ako. Nagkamali siguro ang doktor. Napabuntong hininga si Isabel sa narinig. Dahan-dahan niyang inangat ang mukha niya. Hindi mo sila mga anak. Sabay kagat ni Isabel sa pangibabang labi niya. Manarisim na nga niya yun sa tuwing magsisinungaling siya. Hindi mo na sila may tatanggi sa akin, Isabel. Hindi ako naniniwala sa lukso ng dugo pero ngayon naniniwala na ako. Nang makita ko ang triplets, ay sigurado akong akin sila. Hindi lang ako nakapansin. Ganon din ang mga taong nasa paligid. Ngayon humihingi ako ng tawad sa gagawin ko. Kumunot ang noon ni Isabel sa huling narinig. Bakit? Anong gagawin mo? Kukunin mo sila sa akin? Hindi ako papayag na kunin mo sila. Galit na sumbat naman niya kay Samuel. Hindi siya makakapayag na kukunin nito ang triplets. Naisip niya pa lang na mawalay ang mga ito sa kanya ay parang mamamatay na nga siya sa sakit. Namumuo na ang luha sa mga mata ni Isabel. Huwag mo silang kunin sa akin. Sila na lang ang meron ako. Pinunasan niya ang luha sa mga mata niya. Ngunit napatigil siya nang kinuha ni Samuel ang kamay niya at dahan-dahan na sinuot ang mamahaling singsing sa daliri niya. Umawang ang mga labi niya at natulala siya na pinagmamasdan
ang kumikinang na singsing sa daliri niya. Mas lalo pa nga siyang nagulat nang niyakap siya nito. Bumulong ito sa tenga niya at hindi niya nagustuhan ang binulong nito sa kanya. May mga reporter sa paligid. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapanggap tayong mag-asawa sa harap ng publiko at sa triplets. Kung ayaw mong kunin ko sila sa'yo. Malamig na bulong nga nito sa kanya. Agad niya naman itong itinulak at matalim na tinignan. Sa unang pagkakataon ay pinakita ni Isabel ang pagiging matapang niya. Binablockmail mo ba ako? Tanong ni Isabel. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ni Samuel. Parang ganun na nga. Maraming mga reporters ang nakasaksi sa eksena nang yakapin ako ng triplets. Kahit hindi ka pumayag ay kakalad ka rin kita papasok ng kotse ko. Napadili si Isabel nang kinarga nga siya ni Samuel papasok sa passenger seat. Nang makaupo siya, ay hinawakan niya ang pinto ng kotse pero hindi niya na ngayon mabuksan. Huwag mo nang pilitin na buksan yan, saad naman ni Samuel. Yay! Happy-happy na tayo! Sabay-sabay na sabi ng triplets at pumalakpak pa. Hindi alam ni Isabel ang gagawin. Kung tatanggapin ba niya ang alok ni Samuel, siguradong gugulo ang buhay niya. Kung tatanggihan naman niya, ilalayo nito ang mga anak niya na triplets. Matagal na nga niyang naiisip na posibleng magkita sila muli pero hindi niya inaasahan ngayon pa at sa maling sitwasyon pa. Tatay, saan po tayo pupunta? Doon po ba tayo sa malaking palasyo ninyo? Inosenteng tanong ni Ivan. Oo, doon tayo pupunta at doon na rin kayo titira sa palasyo. Nakangiting sabi pa nga ni Samuel. Sa buong buhay niya hindi pa nga siya nagpakita ng emosyon. Galit lang, blanko at malamig na tingin ang ipinapakita niya sa lahat. Pero ngayon, habang kaharap ang mga anak niya, nanlalambot siya. Nang makita niya ang triplets na humihingi ng relief goods, parang nakita niya ang batang version niya. Hindi na nga kailangan ng DNA test para patunayan na anak niya ang mga ito. Tuwang-tuwa ang triplets nang makapasok sila sa isang pribadong subdivision at lalo pa nga silang natuwa nang masilayan ang malaking gate. Samantalang si Isabel naman ay nakatulala lang at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Mukhang hindi na talaga kami makakatakas ng triplets. Mahinang bulong nga ni Isabel nang makita ang higit 10 bodyguards. Nang huminto na ang kotse, bumaba si Samuel at pinagbuksan ng pinto si Isabel at ang triplets. Nagunahan pa nga ang mga ito sa pagbaba kaya palihim na napangiti si Isabel. Tatay, isang ang palasyo, ganito po yung nakikita ko sa TV. Wow, may mga kotse pa, sobrang ganda. Pwede bang humingi po ako ng isa? Tuwang-tuwa na sabi ni Inigo at agad na lumapit si Isabel para sawayin ito. Lahat ng nakikita ninyo, pagmamay-ari ko at sa inyo lahat to. Laglagan pa nga ni Isabel sa narinig. Tumakbo ang triplet sa mga mamahaling kotse na nakahilera. Hindi mo kailangan ni-spoil ang mga bata ng ganito, mga bata pa sila. Tumaas ang isang kilay ni Samuel sa sinabi ni Isabel. 6 na taon na hindi ko sila nakasama. Natural lang na ibibigay ko ang lahat na meron ako kahit wala nang matira sa akin. Kaya wag mong susubukang itakas sila sa akin. Napalunok si Isabel dahil nga sa takot sa pagbantang yun ni Samuel. May balak siyang itakas ang triplets at magbakalayo-layo sila. Pero naisip pa lamang niya ang mga hakbang alam niyang hindi nga siya mananalo. Lalo na't nakita niya kung gaano kasiglang triplets nang makita si Samuel. Sa sitwasyon na ito, kailangan niyang makisama. Kung hindi, baka magtanim ng galit sa kanyang triplets. Pumapayag na ako sa gusto mo, Mayor. Ayokong dumating ang panahon na kamuhian nila ako. Sa pagiging makasarili ko, 6 na taon na silang nangungulila sa presensya mo. Labag man sa kalooban ko, ang sumang-ayon, mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa mga anak ko. Gagawin ko ang lahat. Napangiti si Samuel sa narinig. Akala niya ay mahihirapan pa siyang kumbinsihin si Isabel. Magpapanggap silang mag-asawa sa harap ng publiko at ng triplets. Mabuti kung ganun. Simula ngayon, gampanan mo ang pagiging asawa mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Lahat ng gamit mo na naiwan sa bahay ay ipapadala dito. Sa ngayon kumain na tayo dahil nagugutom na ako.
Pagkatapos sabihin yon tinalikuran ni Samuel si Isabel at tinawag ang triplets na pumasok sa mansyon. Napabuntong hininga na nga lamang si Isabel at sumunod na rin sa loob. Nakaramdam siya ng hiya nang makita ang pagkinang ng bawat gamit sa loob. Lalo na ang sahig para tuloy siyang basahan. Isabel, ano bang ginagawa mo dyan? Pumasok ka na. Agad na pumasok si Isabel at mabilis na naglakad para mahabol si Samuel at ang triplets. Pagdating nila sa pagkainan lalong natuwa ang triplets sa dami ng pagkain. Tatay, piyesta po ba? Ang dami pong pagkain eh. Nakangiting tanong nga ni Inigo. Hinaplos ni Samuel ang buhok nito. Walang piyesta, Inigo. Gusto ko lang mag-celebrate dahil kasama ko na kayo. Sagot ni Samuel at mabilis nga siyang niyakap ng triplets. May kakaibang haplos sa puso ni Isabel nang makita ang eksenang yun. At hindi na nga niya napigilan pa ang mapangiti. Masaya siya para sa triplets. Sa wakas, may matatawag ng tatay ang triplets at hindi na nga mamaliitin ang mga anak niya. Sa tuwing may okasyon kasi sa eskwelahan, sila palagi ang usapan kung bakit walang tatay ang triplets. Nanay, halika na po. Di ba po paborito niyo po yung fried chicken? Meron po dito, marami. Tumango si Isabel at lumapit na para maupo. Ang dating tahimik na hapagkainan na si Samuel lang ang kumakain, napuno ng kwentuhan dahil sa triplets. Ubusin mo yan para tumaba ka, saad ni Samuel. Napanganga si Isabel sa narinig. Nilagyan siya ni Samuel ng 2 fried chicken sa plato. Bukas Sunday walang pasok, mamasyal tayo. Saan niyo gusto? Nakangiting tanong pa nga ni Samuel. Nagkatinginan ng triplets at iisa lang ang sagot. Sa Jollibee po. Hindi pa po kami nakakakain doon eh. Kung pwede po sana, tatay. Nahihiyang sabi ni Inigo. Yun lang ba? Wala na bang iba? Wala na po, tatay. Yun po ang isa sa mga pangarap namin ni nanay ang pumunta po sa Jollibee. Kinagat ni Isabel ang pangibabang labi dahil sa sinabi ng anak niya. Noon pa man, pinangako na nga niya sa triplets na kapag nakaipon siya ng pera, pupunta sila sa Jollibee. Nakaramdam siya ng hiya. Pakiramdam niya, wala siyang kwentang ina na hindi man lamang natupad ang simpleng pangako niya. O sige, bukas pupunta tayo sa Jollibee, pupunta rin tayo sa mall. Bilhin niyo lahat ng gusto niyo. Sabay-sabay na pumalakpak ang triplets sa sinabi ni Samuel. Ikaw, Isabel, anong gusto mong puntahan bukod sa Jollibee? Nagulat si Isabel sa tanong ni Samuel. Linunok muna niya ang pagkain bago sumagot. Ang umuwi. Mahinang bulong nga ni Isabel kay Samuel, dahilan para maglaho ang ngiti nito. Napangisi na nga lamang siya. Halatang naaasar. Kung ibang babaeng nabuntis niya, tiyak marami na itong hihilingin. Marami siyang nakilalang babae na mahilig sa shopping at mga material na bagay. Pero ang babaeng nasa harapan niya, kakaiba. Hindi siya nagte-take advantage. Napahawak siya sa kanyang necktie at dahan-dahang niluwagan nito. Mukhang mahihirapan yata siyang suyuin ang nanay ng mga anak niya. Mukhang natsa-challenge ata ako dito ah. Sabi nga ni Samuel sa kanyang isipan habang pinagmamasdan si Isabel na tahimik na kumakain. Biglang nakaramdam ng pagkailang si Isabel dahil naramdam niya ang titig ni Samuel sa kanya. Bakit ganyan siya makatingin? Baka iniisip niya na sobrang takaw ko. Wika nga niya sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay nakahinga na nga siya ng maluwag nang hindi na nga niya maramdaman ang mga titig ni Samuel dahil abala na ito sa pakikipagkwentuhan sa triplets. Nanay, dahil kumpleto na po tayo, tabi-tabi tayong matulog sa isang kama. Nakangiting sabi nga ni Inigo na sinang-ayunan naman ang 2 pa na kapatid. Nabitiwan nga ni Isabel ang kutsarang hawak niya dahil sa narinig. Ayaw niya ngang dumikit o tumagal ang tingin niya kay Samuel. Tapos sa isang kama pa nga sila, magkakasama. Naiilang siya. Magandang ideya yan. Nakangising sabi ni Samuel at nang mapatingin siya kay Isabel, mas lalo pang lumawak ang ngisi niya nang makita ang pamumula ng pisngi ng babae. Nawala ang gana ni Isabel sa pagkain.
Ang dami na ngang gumugulo sa isipan niya tapos nadagdag pa ang pabor ni Inigo. Hindi siya pwedeng tumanggi dahil isa ito sa mga pangarap ng triplets. Ayaw niyang magtanim ng tampo ang mga to. Nagpakananay at tatay siya sa loob ng 6 na taon pero tila hindi pa rin yun sapat o sadyang hinahanap lang talaga ng mga anak niya ang kalinga ni Samuel. Pagkatapos nilang kumain umakyat na nga sila sa ikalawang palapag. Anong mas gusto niyo? Tig-isa kayong kwarto o sama-sama sa isang kwarto? Tanong ni Samuel sa triplets. Iisang kwarto lang po. Ayaw po naming mawalay sa isa't isa. Nakangising sabi ni Ivan na nasa bisig ni Samuel. Sa triplets, siya ang pinakaklingi at mahiyain. Tumango na nga lamang si Samuel. Bukas na bukas ay ipapaayos nga niya ang kwarto ng triplets. Huminto sila sa isang kwarto na magiging kwarto nila ni Isabel. Hindi sila pwedeng maghiwalay ng kwarto para hindi maghinala ang triplets. Hinawakan ni Samuel ang doorknob at pinihit yun. Agad namang nagtakbuhan sila Inigo at Isaac. Samantalang si Ivan ay pilit ding bumaba kaya binaba na nga niya ito. Triplets, baka makabasag kayo. Sad naman ni Isabel. Hayaan mo sila kung anong gusto nilang gawin. Kahit basagin nila ang lahat ng gamit sa mansyon, ayos lang sa akin. Hindi ako magagalit. Sad naman ni Samuel. Napalingon si Isabel kay Samuel nang marinig ang seryosong tono. Samuel, hindi sa lahat ng bagay kailangan ni-spoil sila. Ayokong lumaki ang ulo ng mga anak ko. Anak natin ni Isabel. Pagtatama ni Samuel. Napabuntong hininga na nga lamang ang babae. Hanggang kailan tayo magpapanggap sa harap ng publiko at sa triplets? Tanong pa nga nito. Depende sa sitwasyon, Isabel. Ano namang sitwasyon ang inaasahan mo? Kinagat nga ni Samuel ang pangibabang labi niya dahil sa dami ng tanong sa kanya. Alam niyang kung kanino nagmana ang triplets sa pagiging madaldal. Hindi ka talaga nauubusan ng tanong sa akin, Isabel. Parang wala ka yatang tiwala sa akin eh. Hindi naman sa ganun. Nag-aalala lang talaga ako sa triplets. Dahil marami kang kalaban sa politika. Lahat ng nagiging mayor ay nakakatanggap ng death threat. Ayokong dumating ang araw na makatanggap din kami ng ganun. Naistatwa nga si Samuel sa narinig niya. Lahat ng sinabi ni Isabel ay posible talagang mangyari. Pero wala na nga siyang magagawa pa. Dahil kalat na nga sa buong Santa Clara na meron siyang anak na triplets. Kung maaga lang sana niyang nakita si Isabel at ang triplets, itatago niya ang mga to. Hindi niya pwedeng itanggi sa publiko na hindi niya anak ang triplets na humingi sa kanya ng relief goods. Baka kamuhian siya ng mga to. Ngayon, buo na ang desisyon niya. Bibitiw na nga siya sa pagiging mayor. 2 linggo pa nga lang siya sa posisyon. Kung aalis man siya, hindi siya manghihinayang. Mas manghihinayang siya sa babae. Proud siyang si Isabel ang unang naging karanasan niya pagdating sa pagtatalik. Noon pa man wala na nga siyang interes sa mga babae. Tanging si Isabel lang ang babaeng nakuha siyang irapan. Bukas na bukas ipapasa ko ng resignation letter ko. Sad nga ni Samuel. Laglag ang panga ni Isabel. Hindi ito inaasahan na marinig niya mula kay Samuel. Itataya mo talaga ang posisyon mo para sa triplets? Napakunot noon si Samuel. Bakit hindi? Kung ang magiging kapalit man ay mawala kayo, mas gugustuhin ko pang iwan ang posisyon ko kesa kayo pang mawala sa akin. Kayo na ang tahanan ko. May kakaibang humaplos naman sa puso ni Isabel nang marinig ang mga sinabi ni Samuel. Kung ibang lalaki nakabuntis sa kanya, lalo na kung isang mayor, baka itakwil pa nga sila at hindi kilalanin at mas piliin ang kapangyarihan. Ganon ang nakikita niya sa mga pelikula at nababasa niya sa pocketbooks. Ngunit sa kanya, kabaliktaran ang nangyari. Gusto niyang sampalin ang sarili niya kung nananaginip lang ba siya. Lahat ng to ay pagpapanggap. Sigurado ko malalaman din ng triplets ang totoong kalagayan nating dalawa. Pagpupumilit naman ni Isabel. Sa ngayon oo, pagpapanggap pa ito. Pero baka sa susunod na araw, malay mo, maging totohanan na. Pilyong saad pa nga ni Samuel.
Tila kumislap naman ang mata ni Isabel. Tinatak niya. Sa isip niya na pinaglalaruan lang siya ng lalaki at pinapaikot. Tinalikuran na nga lamang niya ito at pumunta sa triplets na masayang tumatalon-talon sa malaking kama. Mga anak, baka mahulog kayo. Suway nga ni Isabel sa mga anak niya. Lumapit sa kanya si Ivan at mahigpit nga siyang niyakap. Nakuha pa nga siya nitong halikan sa pisngi bago humiwalay sa kanya. Sumunod naman si Inigo at Isaac na humalik din sa pisngi niya. Nang makita ni Samuel ang eksenang yun, mas lalo nga siyang naging matibay sa desisyon niyang umalis bilang mayor. Kung noon, wala siyang pakialam kung barilin nga siya at mamatay, ngayon nakaramdam siya ng takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang anak. Lumapit siya sa mag-iina niya at tumupo sa kama. Agad naman siyang niyakap ng triplets. Isa-isa niyang ginulo ang buhok ng mga to, tulad ng ginagawa sa kanya ng daddy niya noong nabubuhay pa siya. Ang kanyang mommy naman ay may bago ng pamilya at wala na nga siyang interes alamin pa ang sitwasyon nito dahil sigurado siya na masaya na nga ito sa bago nitong pamilya. Dumating ang gabi at natulog silang magkakatabi sa kama. Sa tahimik na pagtulog ng mga bata, naramdaman ni Isabel ang kaunting kapanatagan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi maalis sa isip niya ang plano ni Samuel na magbitiw bilang mayor. Mabigat ang desisyong iyon, lalo na't mataas ang posisyon ni Samuel sa publiko. Gusto ni Isabel na pag-usapan ito, ngunit natakot siyang marinig ang mga posibleng sagot ng lalaki. Habang natutulog ang triplets, nanatiling gising si Samuel, nakatanaw sa mga anak. Maingat niyang hinaplos ang noo ni Ivan, sa kadahan-dahang hinaplos ang buhok ni Inigo at Isaac. Nakatalikod si Isabel, kaya hindi niya alam kung gising pa ito o tulog na. Kinabukasan, abala na sa paghahanda sina Isabel at ang triplets para sa plano ni Samuel na ipakilala sila sa publiko bilang kanyang pamilya. Tahimik lamang si Isabel habang iniisip kung paano nila haharapin ang mga posibleng chismis at batikos na siguradong darating sa kanila. Alam niyang hindi magiging madali, ngunit para sa triplets, handa siyang harapin ang lahat. Nakaputing dress si Isabel. Simple, ngunit elegante, na bumagay sa kanyang mahinhing ganda. Samantalang si Samuel at ang triplet, nakasuot ng itim na suit. Paglabas nila ng mansyon, sumakay sila sa kotse. Nasa passenger seat si Isabel, tahimik na nakatanaw sa bintana, habang ang triplets naman ay nasa likuran, abala sa pag-uusap. Sa kabila ng tahimik na paglalakbay, ramdam ni Isabel ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang simula pa lang ito ng isang malaking pagbabago sa buhay nilang lahat. Habang papalapit sila sa plaza, kung saan gaganapin ang formal na pagpapakilala, naglakas loob si Isabel na tanungin si Samuel. Sigurado ka ba talaga sa plano mo, Samuel? Marami tayong kailangan harapin pagkatapos nito. Sad nga ni Isabel. Buo na ang desisyon ko, Isabel. Kung mag-resign sa pagiging mayor, marami pang politiko ang masararapat sa posisyon. Napabuntong hininga na nga lamang si Isabel at muling binalik ang tingin sa binata. Nang marating na nga nila ang plaza, agad na humarang ang mga bodyguard sa taong sumusuporta kay Samuel. Maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya, ngunit wala siyang interes. Nang makalabas na nga sila ng kotse, agad na sumalubong ang flash ng mga kamera at sunod-sunod ang tanong ng mga reporter. Nanlalamig ang kamay ni Isabel. Hindi siya sanay sa maraming tao. Diba si Isabel yan? Yung labandera? Siguradong ginayuman niya si Mayor. Nang marinig ni Isabel ang mga salitang yon, yumuko siya. Napaangat lamang siya ng tingin kay Samuel nang maramdaman ang braso nitong pumulupot sa kanyang bewang. Seryosong mga mata nito, ngunit hindi maitago ang dilim sa ekspresyon. Don't listen to them. Bulong nito kay Isabel. Ramdam niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi.
Inalalayan siya ni Samuel na umakyat sa hagdan, habang ang triplets ay nauna na ngang umupo sa taas ng stage. Doon lamang siya binitawan ni Isabel sa bewang nang makaupo na siya. Naglakad si Samuel sa unahan at kinuha ang mikropono mula sa MC. Nanay, sobrang daming tao po. Idol nila talaga si tatay, nakakatuwa. Pag lumaki ako, gusto ko rin pong maging tulad niya. Nakangiting sabi nga ni Inigo at nakuha pa nga nitong pumalakpak. Ngumiti na nga lamang si Isabel. Sinimulan na nga ni Samuel ang kanyang pagsasalita. Nilibot ni Isabel ang kanyang mga mata hanggang sa makita niya ang mapanghusgang tingin ni Ruby at ng mga kaibigan nito sa kanya. Nakaramdam siya ng takot. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malamig ang tono ni Samuel ngunit ramdam ang bigat sa bawat salita. Narito ako hindi bilang mayor kundi bilang isang ama at asawa. Marami na akong pinagdaanan sa politika. Ngunit ngayong araw na ito, nais kong ipakilala sa inyo ang pinakamahalagang parte ng buhay ko. Napabuntong hininga si Samuel nang bumaling siya kay Isabel at sa triplets. Napawi ang ekspresyon at napalitan nito ng kaunting ngiti. Ito ang aking mga anak, sina Inigo, Isaac at Ivan. Ang tatlong munting anghel na nagbigay sa akin ng bagong dahilan para lumaban sa buhay at para magkaroon ako ng mas mabigat na purpose sa buhay. Ito naman ang aking asawa. Tumigil siya at tumingin kay Isabel na nakayuko pa rin. At si Isabel ang nanay ng mga anak ko at asawa ko. Parang biglang tumahimik ang paligid. Ramdam ni Isabel ang pagkabog ng kanyang puso sa bawat salitang binibitawan ni Samuel. Kahit hindi siya sanay sa ganitong atensyon, ang mga titig nito at ang pagtanggap nito sa kanya sa harap ng napakaraming tao ay tila nagbigay ng bagong lakas sa kanyang loob. Alam kong marami ang magtatanong, huhusga at magdududa sa aming pamilya. Ngunit wala akong pakialam sa mga salita at chismis na binabato niya sa amin. Marahil nagtataka kayo kung bakit ngayon ko lang sila inilantad. At isang ordinaryong babae ang pinapakilala ko sa inyo. Hindi ko naiisa-isahin pa ang mga nangyari kung bakit wala ako sa tabi nila ng ilang taon. Nakaramdam ako ng takot na kung didikit ako sa kanila ay baka may mangyari sa kanila. Lalo na noong mga panahon na tumatakbo ko bilang mayor ng Santa Clara. Pero kahapon, naging buo na ang desisyon ko na ipakikilala sila. Dahil ngayong araw, dinedeklara ko na ang aking pagre-resign bilang mayor. Pagkatapos sabihin yun ni Samuel, nagkagulo ang mga tao. Lalo na ang mga babae at pusong babae na humahanga sa kanya. Ang iba ay sumang-ayon at naintindihan si Samuel ngunit ang iba nadismaya dahil 2 linggo pa lamang ito sa serbisyo at aalis na. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko na papalit sa akin ay responsable at hindi korap. Dito na matatapos ang usapan. Salamat po sa suporta at pagpunta. Magandang umaga sa inyo. Nag-iyakan ng mga kababaihan at nadismaya dahil wala na nga silang pag-asa para kay Samuel. Matapos ang emosyonal na pagpapakilala sa publiko, agad na umalis sina Samuel, Isabel at ang triplets mula sa plaza. Habang papalayo sila, napansin naman ni Isabel ang lungkot sa mukha ng mga tao pero nandoon din ang mga ngiti ng pag-unawa. Sa loob ng kotse hindi mapakali ang triplets sa excitement nang sabihin ni Samuel na pupunta nga sila sa Jollibee. Tatay, totoo po ba na sa Jollibee po tayo kakain? Tanong nga ni Inigo. Oo naman anak, yan ang promise ko sa inyo diba? Nakangiti si Samuel habang tinitingnan ng kanyang mga anak sa rear view mirror. Alam niyang simple lang ang nais ng mga ito, oras at atensyon mula sa kanya. Napangiti na lamang si Isabel, lalo na nang makita niya ang masasayang mukha ng triplets. Matagal na rin mula nang makita niyang ganun kasaya ang mga ito at nakaramdam siya ng kapayapaan. Pagdating nila sa Jollibee, agad na pumasok ang triplets na sabik habang si Isabel at Samuel ay magkahawak kamay na naglakad papasok, parang mag-asawa dahil iyon
ang napag-usapan nila na magpapanggap sila. Hindi pa rin sanay si Isabel sa ganitong eksena, pero ramdam niya ang init at proteksyon mula kay Samuel. Ang hirap talagang basahin ang iniisip ng lalaking to, sabi ni Isabel sa kanyang isipan. Nang marating nila ang mesa, agad niyang binawi ang kanyang kamay mula kay Samuel. Mabilis siyang umupo sa tabi ng triplets na tuwang-tuwa sa mga pagkaing nasa menu. Napailing na lang si Samuel sa ginawa ni Isabel. Gusto niyang sanayin ang sarili na malapit kay Isabel at sa mga bata. Wala namang masama kung bubuo sila ng pamilya. Nasabi niya lang naman ang mga salitang iyon nang una silang magtagpo dahil alam niyang itatakas ni Isabel ang triplets mula sa kanya. Wala na siyang choice kundi gumawa ng kontrata na alam niyang mapapasubok siya dahil kakaiba si Isabel. Napabuntong hininga na lang siya at tumabi sa triplets. Pareho-pareho ang order ng mga bata, kaya iyon na rin ang in-order ni Samuel. Spaghetti, fried chicken, hamburger, fries, at coke. Habang hinihintay ang pagkain, nakipagkulitan si Samuel sa triplets habang tahimik na nagmamasid si Isabel. Tatay, sana po bumalik pa tayo dito. Nakangiting sabi ni Isaac. Hinaplos ni Samuel ang buhok nito. Oo naman, pero hindi araw-araw. Dahil makakasama ang fast food sa katawan natin. Pero tatay, bakit noon po hindi naman po kami pinupuntahan sa bahay para po kamustahin? Parehong nagulat si Isabel at Samuel sa sinabi ni Isaac. At nakuha pa nga nilang magtinginan. Sakto namang dumating na ang pagkain kaya makahinga na nga sila ng maluwag. Sobrang ganadong kumain ng triplets. Pati na nga rin si Isabel. Pagkatapos kumain nagpahinga sila saglit habang ang triplets ay pumunta ng banyo. Sasamahan pa sana ni Samuel pero tumanggi ang mga to dahil big boy na raw sila. Bakit Samuel? May problema ba? Tanong nga ni Isabel nang mapansin niya ang pagtitig sa kanya nito. Palagi niya na nga lamang nahuhuli itong nakatingin sa kanya. May dumi ka sa gilid ng labi mo. Agad na pinunasan ni Isabel ang bibig niya. Hindi pa rin natatanggal. Tumayo si Samuel at lumapit kay Isabel na may dalang tissue. Nagulat ito nang idampi ni Samuel ang tissue sa labi niya. Nagmana sa iyo ang triplets. Sobrang kulit. Ang daming tanong at makalat kumain. Pulang-pula ang mukha ni Isabel. Para na nga siyang maduduling sa sobrang lapit ni Samuel. Konti na nga lamang ay maghahaplos na nga ang ilong nila. Kumalubog ang dibdib niya at muling naramdaman ang kaba na laging lumalabas tuwing malapit si Samuel sa kanya. Samuel, ako na. Hindi na ako bata. Bulong nga ni Isabel at natatawang umalis ito sa kanya. Para kang bata, Isabel. Manang-mana talaga sa iyo ang mga anak natin. Pinunasan ni Isabel ang kanyang noo nang maramdaman nga na pinagpapawisan siya. Doon lang siya nakahinga ng maluwag nang bumalik na ang triplets at niyaya silang umuwi na. Nilisan na nga nilang Jollibee. Tahimik na nagmamasid nga si Isabel kay Samuel habang natutulog ang triplets sa likod ng kotse. Kahit hindi pa nga nag-iisang linggo na nakasama nila si Samuel, kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ni Isabel. Kung inaantok ka ni Isabel, matulog ka na. Gigisingin na lang kita. Nagulat siya nang marinig ang boses ni Samuel. Nilingon niya ito at nakitang nakangisi ang labi nito. Mukhang malalim yata ang iniisip mo ah. Gulat na gulat ka. Naistorbo ka yata. Pwede ko bang malaman? Sabay kindat nga ni Samuel na ikinapula ng mukha niya. Samuel, umayos ka nga. Baka mabangga tayo oh. Fine. Hindi ka na mabiro, masyado kang seryoso. Napanguso na lang si Isabel at muling tumingin sa bintana. Para sa kanya misteryoso, si Samuel. Pag nasa publiko ito, malamig ang mga mata, pero pagharap sa kanila, malamlam at nakangiti. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na maswerte siya
dahil si Samuel ang nakabuntis sa kanya. Pagdating nila sa mansion, pinagbuksan siya ni Samuel ng pinto at ginising ang triplets. Nagising sina Inigo at Isaac. Pero si Ivan ay natutulog pa kaya kinarga ni Samuel ito. Napangiti si Samuel. Nais lang niyang magkaroon ng sariling pamilya. Dati ay wala pa sa isip niya ang ganito. Pero nang malaman niyang si Isabel ang ina ng triplets, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Pagkapasok nila sa mansion, isang magandang babae ang sumalubong sa kanila. Kumunot ang noo ni Isabel habang pinagmamasdan ng babae na malawak ang ngiti kay Samuel. "Babe, I miss you." Nakangiting sabi pa ng babae. Kung hindi lang karga ni Samuel sa Ivan, kanina pa ito nakalingkis sa braso niya. "What are you doing here, Yvonne?" Galit na wika ni Samuel. Habang madilim, na nakatingin kay Yvonne. "Hindi mo ba ako na-miss, Samuel? Kasi ako miss na kita." Biglang sumingit si Isabel sa usapan ng dalawa. "Samuel, akin na si Ivan. Mukhang mahalaga ang pag-uusapan niyo." Umigting ang panga ni Samuel sa narinig. Wala siyang balak na kausapin si Yvonne. Ang babaeng ipinagkasundo sa kanya ng daddy niya. Bata pa lamang sila ay pinagkasundo na nga sila. "Samuel, akin na si Ivan. Mukhang mahalaga ang pag-uusapan niyo," sabi naman ni Isabel. Umigting ang panga ni Samuel sa narinig. Wala nga siyang balak na kausapin si Yvonne. Ang babaeng ipinagkasundo sa kanya ng daddy niya. Bata pa lang sila, ay pinagkasundo na nga sila. Lumapit si Isabel at kinuha si Ivan pero iniwas ni Samuel ito at binalingan ng tingin si Yvonne. "Leave now, Yvonne." Mariin ang boses ni Samuel pero makulit nga si Yvonne. "Ano? Hindi. Kalokohan, Samuel. Ang alam ko ako ang pakakasalan mo. Kailan ka pa nagkaroon ng asawa at anak na ipinakilala mo sa media? Ang pagkakaalam ko tayong ikakasal, hindi ang babaeng to." Sigaw nga nito at dahilan para magising si Ivan. Nataranta nga si Isabel. Lalo na nang makita niya ang gulat na triplets. "Shut up." Malumanay ngunit mariin na pagkakasabi ni Samuel at pumasok ang mga gwardya at hinila nga ang babae palabas ng mansyon. Pero patuloy pa rin ang sigaw nito. "Samuel, hindi ako papayag. Dahil lang sa hampas lupang yan at labandera sisirain mo ang kinabukasan mo. Ako ang dapat na pakasalan mo." Sigaw ni Yvonne. Napayo ko na nga lamang si Isabel. Sa mga narinig, nahihiya siya para sa triplets at kay Samuel. Nang makaalis nga si Yvonne, agad siyang nilapitan ni Samuel. Baka sa mga mata nito ang pagsusumamo dahilan para magtaka siya. "Triplets, punta muna kayo sa kwarto nyo. Mag-usap lang kami ng nanay nyo." "Sige po, tatay." Sagot ni Isaac at ni Yaya ang dalawa na kapatid na umakyat ng hagdan. Agad na iniwas ni Isabel ang tingin kay Samuel. Ramdam niyang namumuo na nga ang luha sa kanyang mga mata at tila malapit na ngang bumagsak. "Isabel, humihingi na ako ng pasensya sa ginawa ni Yvonne. Totoo naman ang sinabi niya eh. Pero Samuel, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa kasal niyo ng babaeng yun? Pakiramdam ko, nakasira ako." Hindi matapos nga ang sinasabi nito. "Nakalimutan ko na ang bagay na yun. Tandaan mo, Isabel, hindi mo sinirang relasyon naming dalawa dahil wala akong balak na pakasalan si Yvonne. Bago pa kita makalala, matagal ko ng desisyon na huwag siyang pakasalan. Tungkol naman sa pagre-resign ko bilang mayor, ginusto ko yun. Ipinangako ko sa sarili ko na kapag nagkaroon na ako ng pamilya, tatalikuran ko na talaga ang magulong buhay ng politika dahil walang magandang maidudulot yun sa inyo. Kaya kong isakripisyo ang lahat para sa pamilya natin. Hindi tayo pamilya, Samuel. Lahat ng to ay pagpapanggap lang." Sad naman ni Isabel. "Sinabi ko yun dahil natatakot ako na ilayo mo sila sa akin. Wala akong balak na. Hanggang pagpapanggap lang to. Gusto ko talaga maging totoong pamilya tayo kasama ang triplets. Wala akong pakialam kung ano ka man, Isabel." Nabigla si Isabel
Sa mga narinig, lumapit nga si Samuel at hinawakan ng dalawang kamay niya. Kita niya sa mga mata nito na seryoso nga ito at emosyonal. Hinalikan din ang kanyang daliri kung saan naroon ang singsing na sinuot nito sa kanya nang una nga silang magtagpo. Bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan na kaya kong maging mabuting asawa at ama. Pangarap ko to, Isabel. Ibibigay ko ang buong buhay ko para sa pamilya natin. Kayo na ang priority ko ngayon. Wala nang iba. Hindi maintindihan ni Isabel ang mga sinabi ni Samuel. Binawi niya ang kanyang kamay at sunod-sunod na umiling. Tama na, Samuel. Itigil mo lang kalokohang to. Sinasabi mo lang yan dahil natatakot ka na itakas ko ang triplets. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na gagawin yun. Mabuti pa pag-usapan na lang natin ang schedule. Umigting ang panga ni Samuel dahil nga sa huling salitang narinig. Sinasabi mo ba, Isabel, na bubukod ka sa amin? Hindi. Kami ang bubukod. Pwede ka namang bumisita. Hindi. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Sana pala hindi ko na sinabi sa iyo ang nararamdaman ko. Walang bubukod. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Liligawan kita para mapatunayan ko sa iyo na seryoso ako. Hindi ka mahirap magustuhan. Pag-amin nga ni Samuel. Natulala na nga lamang si Isabel. Hirap na nga siyang intindihin ang mga pinagsasasabi ng lalaki. Ito ang unang beses na may nagkagusto sa kanya. Isang ordinaryong babae lang siya. Huminga siya ng malalim. Hindi siya maaaring magpadala sa mga sinabi ni Samuel. Samuel, pareho lang naman tayo ng pangarap na magkaroon ng buong pamilya. Pero hindi ako ang babaeng nararapat sa'yo. Alam mo yan. Kung wala kang pakialam sa estado ko, ako may pakialam. Ayoko ng magulong buhay. Ayoko nang may nasasaktan. Sa madaling salita, hindi tayo pwede. Sabihin na lang natin sa triplets na lahat ng pinapakita natin ay kasinungalingan. Hindi tayo okay at hindi tayo pwedeng bumuo ng pamilya. Habang paliwanag ni Isabel, ngunit tila labas sa tenga ni Samuel ang lahat ng sinabi niya. Ayaw niya itong pakinggan o isiksik sa utak. Si Isabel lang ang babaeng gusto niyang makasama at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nagiging asawa. Mark my words, Isabel. Liligawan kita at gagawin kitang Mrs. Delgado. Pagkatapos sabihin yun, tinalikuran ni Samuel si Isabel. Napabuntong hininga naman si Isabel sa sobrang pagkabigla. Akalain mo yun? Kay Samuel pala nagmanang triplet sa katigasan ng ulo. Pabulong niyang sabi habang pinagmamasdan si Samuel na mabibigat ang mga hakbang pataas ng hagdan. Ang triplets, kapag gusto ng isang bagay, alam nilang makukuha nila, gagawa ng paraan. Ganon din si Samuel. Gagawin niya ang lahat para makuha si Isabel. Mahana-mana lang. Lumipas ang 5 araw, tinutuon ni Samuel ang sinabi niya. Araw-araw itong may dalang bulaklak na tinatanggap naman ni Isabel. Ramdam din niya ang pagiging clingy nito kahit hindi pa nga siya pumapayag. Natutuwa naman ang triplets habang pinagmamasdan sila at inaasar pa nga talaga sa harap ni Samuel. Si nanay, namumula po ang buong muka, kinikilig, ay. Pangasar ni Inigo na sinundan naman ng dalawa niyang kapatid. Agad silang pinagsabihan ni Isabel. Tinakpan niya ang mukha na sa sobrang kahihiyan. Para siyang bumalik sa pagiging teenager. Ang gwapo talaga ng tatay, no? Tawa nga ni Samuel sa triplets habang isa-isa niyang ginulo ang mga buhok ng mga to. Opo, tatay. Nagmana po kami sa'yo. Sana magkaroon po kami ng bagong kapatid na babae po sana. Nakangiting wika ni Ivan na mas lalong nagpainit sa mukha ni Isabel. Malakas na tumawa si Samuel. Naku, ano ba tong pinagsasabi ng mga anak ko? Mahinang bulong nga ni Isabel. Gusto na lang niyang magpalamon sa lupa sa sobrang kahihiyan. Napaigtad siya nang bigla siyang kilitiin ni Isaac sa tagiliran. Dahilan para tumawa ang lahat maliban sa kanya. Nasa garden sila ngayon,
ini-enjoy ang family bonding. Balak ni Samuel na dalhin sila sa beach, kaya sinabi niya ito agad. Tuwang-tuwa ang triplets, maliban kay Isabel, na tinatakpan pa rin ang mukha gamit ang mga kamay niya. Napangiti na lang si Samuel. Balang araw, makukuha rin niya ang matamis na oo ni Isabel. Kinaumagahan, maaga silang umalis mula Santa Clara papunta sa isang beach. Sa loob ng kotse, hindi mapigilan ng triplets ang kasabikan habang pinag-uusapan ang kanilang plano sa pagligo sa dagat. Samantala, si Isabel ay nakatanaw sa bintana, iniisip ang nangyari kahapon. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil sa mga ibinunyag ni Samuel. Nahihirapan din siyang tingnan ito kahit saglit dahil pakiramdam niya ay biglang iinit ang buong mukha niya. Napalingon siya sa backseat nang tawagin siya ng triplets at kulit-kulitin tungkol sa pagligo sa dagat. Nanay, sige na, pumayag ka na. Malambing na pagmamakaawa ni Inigo habang nakatingin sa kanya. Oo nga nanay, hindi naman po kami lalayo, promise. Sabat naman ni Isaac. Nagpapakyut naman si Ivan sa harapan niya. Biglang nagsalita si Samuel habang hawak ang manibela. Sige na nanay, huwag ka nang masyadong mahigpit sa mga anak natin. Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa pagkabigla. Ang salitang nanay mula kay Samuel ay tila may ibang kahulugan. Agad niyang hinawakan ng magkabilang pisngi at tumiwas ng tingin kay Samuel. Sige na nga, pumapayag na ako. Basta, mag-iingat kayo ha. Nautal nga, natugon na nga lamang nito. Nakatingin sa labas ng bintana para maitago ang pamumula ng kanyang muka. Pagdating nila sa beach, halos magunahan nga ang triplets sa pagbaba ng sasakyan. Parang mga ibong pinalaya mula sa hawla. Agad silang tumakbo papunta sa buhanginan. Sabik na nga na masilayan ng dagat. Naku, huwag kayong lalayo ha. Nag-aalalang paalala pa nga ni Isabel habang sinusundan sila ng tingin. Ngunit tila hindi nga siya narinig ng mga bata dahil abala ang mga to sa pagtampisaw sa dagat. Napansin niyo ni Samuel at bahagyang tumawa. Relax ka lang. Nandito naman ako para bantayan sila. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanila. Hindi pa rin mapakali si Isabel. Nagsimulang maglakad si Samuel papalapit sa triplets. Habang siya'y naiwan sa lilim ng isang malaking puno, pinagmamasdan ng mga ito mula sa malayo. Hindi niya mapigilan ang mga alaala ng nakaraan, ng mga araw na mag-isa niyang itinataguyod ang tatlo. Ngayon, heto si Samuel, binubuo ang pamilyang pangarap niya, na akala niya ay hindi na masisilayan ng triplets ang pagkakaroon ng ama. Maya-maya pa, tumayo siya at lumapit sa mga ito. Nang tumingin sa kanya ang triplets, ngumiti siya. Masaya sila, di ba? Narinig niyang sabi ni Samuel nang hindi niya namalayang umupo na pala ito. Sa tabi niya, may dalang isang bulaklak na kulay dilaw. Tumango si Isabel. Hindi may tago ang ngiti habang pinagmamasdan ang triplets na nagtatawanan. Oo, masaya sila pero ano? Tanong ni Samuel habang inilalagay ang bulaklak sa buhok ni Isabel. Hindi niya napapansin na napalapit na nga ito sa kanya. Kumalabog ang dibdib niya. Bumagal ang paghinga at nagsimulang mamula muli ang kanyang muka. Nakalimutan tuloy niya ang sasabihin niya kay Samuel. Natatakot kay Isabel na baka isang araw magising ako at isumbat ko sa inyo na isang pagkakamaling ang tanggapin kayo at talikuran ng pagiging mayor ko. Hindi darating ang araw na yon. Bakit kayo susugal ang dahilan kung bakit excited akong gumising tuwing umaga para lang makita kayo? Hindi na rin ako mag-isang kakain at natutunan ko na ngumiti. Lahat ng yon. Hindi ko isusugal para sa karangyaan at kapangyarihan at kasikatan. Lilipas ang mga yon. Pero ang pamilyang meron ako ngayon, alam kong panghabang buhay. Napatingin siya kay Samuel.
Gusto niyang makita sa mga mata nito kung totoo nga ba ang sinasabi. Naniniwala siya sa kasabihan na madalas taliwas ang sinasabi ng bibig sa ipinapakita ng mga mata. Ngunit nagkamali siya nang nakipagtitigan siya kay Samuel. Hindi niya kinayang mga emosyon na nakikita niya rito. Totoo nga ang sinasabi nito. Napalunok siya bago nagsalita. Samuel, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Ito ang unang beses na may nagkagusto sa akin. Ikaw pa talaga. Mahirap lang ako. Hindi ako matalino. Ano bang nagustuhan mo sa akin? O baka naman wala ka ng choice dahil nabuntis mo ko. Isang matamis na halik mula kay Samuel ang pumigil sa kanya. Malumanay yon at hindi nagtagal. Agad din itong lumayo at ngumiti sa kanya bago tumayo at lumakad papunta sa triplets. Naiwang nakabukas ang labi niya. Hawak-hawak ang labi niyang tila ramdam pa rin ang labi ni Samuel. Mukhang wala na akong takas sa kanya. Bulong pa nga ni Isabel habang pinagmamasdan si Samuel na nakikipaglaro sa triplets. Nang dumating ang tanghali, sumilong sila sa ilalim ng malaking puno. Naglatag ng kumot si Samuel sa buhangin at sabay-sabay silang kumain. Habang kumakain, hindi mapigilan ng triplets. Napag-usapan ang kanilang mga plano. Tatay, pwede ba tayong pumasyal ulit dito? Oo nga tatay, masaya kasi dito eh. Pwede bang balikan natin to? Magkasunod na saad ni na Isaac at Ivan. Ngumiti si Samuel at tumingin kay Isabel. Basta si nanay ang masusunod, okay lang sa akin. Tumikim si Isabel. Hindi siya sanay. Natawagin siyang nanay ni Samuel. Okay lang sa akin kung saan masaya ang triplet, susuportahan ko. Nakangiting wika ni Isabel. Pumalakpak naman ang triplets. Natapos ang araw na puno ng tawanan at kwentuhan. Nang dumating ang 3:00 ng hapon, napagdesisyon na nilang umuwi. Pagkasakay sa kotse agad na nakatulog nga ang triplets sa backseat. Salamat Samuel, dahil tinupad mo ang lahat ng gusto ng mga anak ko. Anak natin Isabel, kailan ka ba masasanay na hindi lang sila sa'yo? Akin din sila. Sanayin mo na ang sarili mo na hindi ka na mag-iisa sa pagpapalaki sa mga triplets. Dahil nandito na ako, hindi ako mapapagod na ulit-ulitin sa'yo na seryoso ako sa mga plano ko. Sa ngayon Samuel, ayoko madaliin ang lahat. Lalo na itong nararamdaman ko. Baka nalilito ka lang sa nararamdaman mo. Hindi. Hindi ako nalilito sa nararamdaman ko para sa'yo Isabel. Madamdaming saad nito. Napabuntong hininga na lamang siya nang marinig ang mga sinabit nito. Ayaw niyang madaliin ang lahat. Kahit paulit-ulit nang sinasabi ni Samuel na gusto nitong tutuhanin ang lahat at liligawan muna siya, natatakot siya. Nabibigla siya sa mga nangyayari. Baka pagsisihan niya ang lahat kung agad-agad niyang papasukin sa buhay niya si Samuel. Kailangang kilalanin muna niya ito at susubukan ding mahalin. Kahit na may kakaibang emosyon na bumabalot sa puso niya tuwing kasama si Samuel, hindi pa rin siya sigurado kung ito na nga ba ang tinatawag na pag-ibig. Hindi na nagsalita si Isabel at pinili na lamang tumingin sa bintana. Ilang oras pa ay narating na nila ang mansyon. Pinagbuksan siya ni Samuel at agad naman siyang nagpasalamat. Pagiwang-giwang na bumaba ang triplets, na antok pa. Kinarga ni Samuel si Ivan na muntik nang sumubsob sa lupa. Ramdam na rin ni Isabel ang pagod at parang babagsak na rin ang mga mata niya. Hindi niya na napigilan na ipikit ang mga mata. Bago pa siya bumagsak ay nahawakan na agad ni Samuel ang bewang niya. Mukhang napagod ka rin kahit hindi ka naman nakipaglaro sa mga anak natin. Nakangiting bulong ni Samuel sa tainga ni Isabel. Tinawag niya ang isa sa mga tauhan, ibinigay si Ivan at agad din itong umalis. Tiningnan niya si Isabel na mahimbing nang natutulog. Kinarga niya ito at bigla itong sumiksik sa dibdib niya na ikinagulat niya. Kalaunan, ngumiti na lamang siya. Maingat ang kanyang mga hakbang papasok sa mansion
At kahit pag-akyat sa hagdan, tila isang mababasagin si Isabel na kailangan niyang ingatan. Nang marating ang kwarto, marahan niyang ibinaba ito sa kama. Umupo siya sa gilid at marahan na hinaplos ang pisngi nito. Maghihintay ako, Isabel, kung kailan mo bubuksan ang puso mo para sa akin. Nalulunod na ako. Ngayon ko lang ito naramdaman. At hindi ako susukot na hindi ka na magiging Mrs. Delgado. Hindi ko ito ginagawa para sa mga anak natin. Ginagawa ko ito dahil mahal kita at gusto kitang maging akin. Yumuko siya upang halikan ang noo nito, pababa sa ilong. Tiningnan niya si Isabel sandali bago siya pumasok sa banyo upang maligo. Ilang minuto pa lamang siya, sa loob ng biglang bumukas ang pinto ng banyo. Agad siyang napalingon sa likod at nanlaki ang mata, mabilis na tinakpan ang nasa pagitan ng hita niya. Pasuray-suray na naglalakad si Isabel papalapit sa kanya. Mapupungay ang mga mata nito. Kumalabog ang dibdib niya nang niyang hinawakan nito ang dulo ng damit at inangat iyon. Sunod-sunod na nagmura si Samuel. Tiniis niyang huwag halikan si Isabel baka magalit na ito sa kanya. Ngunit ito ang gumagawa ng paraan para masubok ang pasensya niya. Agad siyang lumapit at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Sabay yugyog. Isabel, nananaginip ka. Nag-aalalang saad nga ni Samuel. Samuel? Anong? Hindi natapos ni Isabel. Ang sasabihin nga niya nang makita niya ang hubad na dibdib ni Samuel. Malakas siyang tumili at natatarantang tinakpan ng mga mata. Ito na ang pangalawang beses na nakita niya ito matapos may mangyari sa kanila. Agad siyang tumakbo ngunit nadulas siya, kaya tumama ang puwetan niya sa sahig. Isabel! Sigaw ni Samuel at mabilis na lumapit. Napamura na nga lamang ito. Bakit kailangan mong tumakbo? Paano kung tuluyan kang bumagsak at tumama ang ulo mo? Napapikit si Isabel sa galit na boses ni Samuel at ramdam niyang nagsisimula na ngang mamula ang buong mukha niya. Ramdam din niya ang alaga nito na dumikit sa hita niya. Samuel, yung ahas na humahaplos, lumayo ka sa akin. Sigaw niya at agad na tinulak si Samuel. Nang makalayo ito sa kanya, mabilis siyang tumayo at tumakbo palabas ng banyo sabay sara ng pinto. Napasandal siya doon at hinawakan ang dibdib niyang kumakabog ng sobrang bilis. Wala akong nakita. Hindi ko nakita yun. Bulong nga ni Isabel sa sarili habang mahinang tinatapik ang pisngi niya. Nang marinig niyang bumukas ang doorknob, agad siyang umalis sa pagkakasandal at patakbong lumabas ng kwarto. Doon lang siya nakahinga ng maluwag nang marating ang sala kung saan siya lang ang tao. Nangihina siyang umupo sa sofa. Nanginginig ang mga tuhod ko. Parang nasusunog ang buong mukha ko, Isabel. Kumalma ka. Hindi ka pwedeng mataranta. Pagkukumbinsi nga niya sa sarili. Nakarinig siya ng sigaw galing sa labas ng mansyon at agad nga siyang tumayo. Samuel! Samuel anak, nasan ka? Galit na sigaw ng ginang nang makapasok ito sa loob ng mansyon at makita si Isabel. Nagsalubong ang mga kilay nito. Biglang kinabahan si Isabel nang makita ang ginang sa harapan niya. Kilala niya ito, ang ina ni Samuel dahil magkamukha sila. Napapalibutan ng mga mamahaling alahas at kumikislap na diamante. Tama nga si Yvonne. Basura nga ang inuwi ng anak ko. Nasaan si Samuel? Pasigaw na tanong pa nga ng ginang at kinagat ni Isabel ang pang-ibabang labi. Bawat salita ay parang kutsilyo na tumatarak sa kanyang puso. Ang kapal ng mukha mong kontrolin at diktahan ng anak ko. Hindi ako naniniwala na mga anak ni Samuel ang pinakilala sa publiko. Mawalang galang lang po, pero wala po kayong karapatang insultuhin ako. Oo, mahirap lang po ako, pero hindi po ako basura at lalong hindi po ako nagsisinungaling. Mga anak sila ni Samuel. Siyang nagpatira sa amin. Dito, hindi ko diniktahan ang mga desisyon niya at hindi namin pinilit ang sarili namin. Tumawa naman ng sarcastic ang ginang. Bakit ka ba kinakausap ang isang katulad mo? Magkano ka ba? 10 milyon ba ay sapat na para umalis kayo sa mansyon na to? Bago pa may isagot ni Isabel ang tanong nito,
Narinig nila ang mabibigat na hakbang papalapit sa kanila. Nagulat siya nang hinawakan ni Samuel ang braso niya at tinago siya sa likod. "Why are you here?" Kalmadong tanong ni Samuel. Pinipigilan niyang taasan ito ng boses dahil nanay niya pa rin ito. "Nandito ako dahil," sinabi ni Yvonne, "na pinutol mo na ang kasunduan. Nakalimutan mo na ba na ang daddy mo ang may gusto nito? Ang pagpapakasal kay Yvonne ang tutulong sa'yo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan." Umiling si Samuel. "You are wrong. Walang sino man ang didikta ng kinabukasan ko. Bago namatay si daddy, sinabi ko na sa kanya na ayos lang na pakialaman niya ang karera ko, pero hindi ang buhay ko pagdating sa pag-ibig. Hindi basura si Isabel, at lalong hindi ang mga anak namin. Ipagtabuyan mo man sila para akong aso na hahabol-habulin sila. Kaya kong kalimutan ang pagiging delikado ko para sa kanila." Matapang na saad ni Samuel. Napahawak na nga lamang si Isabel sa kanyang dibdib at nanghina. "Samuel, tama na. Hayaan mo na kami. Anong silbi ng lahat kung mawawala kayo? Kayo na ang tahanan ko. Desisyon ko ang piliin kayo." Pagkatapos sabihin yun, niyakap ni Samuel si Isabel. Pinagmasdan lamang sila ng ginang. Kalaunan ngumiti na rin at tuluyan nang umalis. Mukhang wala na nga itong magagawa dahil kilala niya ang anak niya na matigas ang ulo. Tanging iyak ni Isabel ang nangingibabaw sa bawat sulok ng mansyon. Mahina niyang hinampas ang dibdib ni Samuel nang maramdaman niyang humahaplos ito sa likod niya bilang senyales na pinapakalma nga siya nito. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap. Nakangiti ang labi ni Samuel. Bakit? Bakit kailangan mong isakripisyo ang lahat para sa amin? Samuel, hindi naman kailangan umabot sa ganito." Tanging matamis, nangiti lamang ang sinagot nito sa kanya. Pinagdikit nito ang kanilang mga noo. Mapupungay ang mga mata ni Samuel at nakaawang ng kaunti ang labi. "Dahil mahal ko kayo at mahal na mahal din kita, Isabel." Malumanay ngunit emosyonal na tono na sabi nga ni Samuel. Ang mga luha ni Isabel hindi na nga mapigil pa sa pagbagsak. "Samuel, simula ngayon, pinapahinto na kita sa panliligaw sa akin. Angkinin mo ko ng buong buo. Iparamdam mo sa akin kung gaano mo ko kamahal. Huwag mo kong saktan dahil ito ang unang beses." Isang matamis na halik ni Samuel ang nagpatigil sa kanya. Napapikit na nga lamang siya. Ang bawat halik nito sa kanyang labi ay puno ng pagmamahal at pagkasabik. Hinapit nito ang bewang niya at pinulupot niya naman ang kanyang mga kamay sa leeg ni Samuel. Sa puntong ito, hinayaan na nga niyang sarili na malunod sa pagmamahal ni Samuel. Napalayo lamang sila nang makarinig ang palakpak. Hiyang-hiya nga si Isabel nang makita ang triplets na nakangiti. Yay! Mabuhay ang bagong kasal! Inosenteng sabi ni Ivan na sinundan ni na Inigo at Isaac. Tumawa lamang si Samuel at muling hinapit ang bewang ni Isabel. Bumulong siya rito. "You're mine. Akin ka na." Magaspang niyang bulong at nakuha pa nga niya talagang kagatin ng marahan ng tenga ni Isabel. "Nandito ang mga bata, nakakahiya, Samuel." Bulong ni Isabel at tinakpan nga ang kanyang muka gamit ang dalawang palad. Hinigpitan ni Samuel ang paghapit nga sa bewang niya. "Hindi na kita pakakawalan, Isabel. Hindi naman ako makakatakas sa iyo eh," sadama ni Isabel. Muling tumawa si Samuel sa narinig. Si Isabel at ang triplets ang bumuo sa pagkatao niya. Wala na nga siyang hihilingin pa, kundi makasama ang mga to. Buong-buo niyang ibibigay ang pagmamahal at pagkatao niya sa kanyang mag-iina. Napatali si Isabel nang binuhat nga siya ni Samuel. "Triplets, kagawa lang kami ng bagong kapatid niyo." Pilyong sabi nga ni Samuel at agad nga na inalis ni Isabel ang palad niya sa mukha at tinampal ang balikat ni Samuel. "Samuel, ano ka ba?" Napatawa na nga lamang si Samuel. "Just kidding. Gusto kong magpakasal sa'yo bago natin gawin yan." Uminit ang magkabilang pisngi ni Isabel sa narinig. Ang buong sistema niya hindi mapakali
Nang pumasok sila sa kwarto at dahan-dahan siyang ibinaba ni Samuel sa kama. Biglang namungay ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang bumagsak ito sa kama at mahigpit nga siyang niyakap. Nakakapagod ang araw na to, Isabel. Mahinang sabi ni Samuel sa kanya habang hinawakan ang kamay niya at inilagay ito sa ibabaw ng ulo. Gusto kong maramdaman ka, Isabel. Inaantok na wika nito. Napangiti na nga lamang siya at hinaplos ang buhok ni Samuel. Maya-maya pa, narinig niya na ang mahinang hilik nito. Sumiksik ito sa leg niya, kaya ramdam niya ang init ng hininga nito. Sigurado ako, Samuel, na mamahalin kita at malulunod din ako. Ilang buwan ang lumipas, maraming nagbago. Nag-propose na si Samuel kay Isabel at isang matamis na oo naman ang natanggap niya. Kaya naman ngayong araw, naging abala siya sa paghahanda ng isang espesyal na araw. Kasama ang triplets na sina Ivan, Inigo at Isaac. Lihim silang nagplano ng simpleng ngunit napakagandang kasal para kay Isabel. Isang gabi, nasa veranda sina Isabel at Samuel pinagmamasdan ang bilog na buwan. Naramdaman ni Isabel ang init ng presensya ni Samuel. Hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya at unti-unting naglapit ang kanilang mga labi. Isang simpleng halik iyon, ngunit binuksan nito ang isang bagong kabanata ng kanilang pagmamahalan. Ang bawat halik ay puno ng ligaya at pagnanasa. Naging malalim ang kanilang palitan ng halik. Sa isang iglap, naging saksi ang buwan sa mainit na tagpo ni Isabel at Samuel sa ibabaw ng kama. Lumipas ang isang linggo, dumating ang araw ng kasal. Ang araw ay maliwanag at ang hangin ay malamig, tila kasamang nakikidama sa kaligayahan ng lahat. Nakasuot si Isabel ng isang simpleng puting damit, ngunit ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Ang triplets, sa kanilang maliliit na tuksedo, ay parang mga prinsipe. Sa isang tabi, pinagmamasdan ni Samuel si Isabel habang papalapit ito sa kanya. Hindi maikakaila ang ningning sa kanyang mga mata. Habang naglalakad si Isabel patungo sa altar, hindi na mapigilan ng kanyang mga mata ang pagtulo ng luha. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Ang bawat hakbang ay tila simbolo ng lahat ng hirap at sakripisyong pinagdaanan niya na hindi niya kasama si Samuel. Mula sa mga chismis hanggang sa mga mapanghusgang mata na lagi na lang siya ang nakikita. Ngayon, sa harap ng lahat, napatunayan niya na mayroong lalaki na handang tanggapin siya ng buong buo. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa matatamis na salita, kundi sa mga aksyon at sakripisyong handang gawin para sa isa't isa. Pagdating ni Isabel sa altar, pinunasan ni Samuel ang luha sa kanyang pisngi. Nandito ka ngayon sa harapan ko, hindi na kita pakakawalan. Ngumiti si Isabel at bumulong. Ako rin, Samuel. Hindi na rin kita pakakawalan. Nagpatuloy ang seremonya at sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagpalitan sila ng kanilang mga pangako. Ang triplets ay masayang nakangiti. Pinagmamasdan ng kanilang mga magulang. Nang oras na ng kanilang I do, pareho silang nagsalita ng walang alinlangan. Sabik sa kanilang bagong simula bilang mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, tumuloy ang lahat sa isang simpleng handaan. Tumakbo ang triplets, palibot ng mesa. Masayang tinatawag si Isabel ng nanay at si Samuel naman ng tatay. Para sa kanila, ang araw na yon ay hindi lamang ang kasal ng kanilang mga magulang kundi ang simula ng isang buong pamilya. Sa gitna ng kasiyahan, biglang nagsalita si Samuel. Tumayo ito at kinatok ang baso. Sumenyas na may gustong sabihin. Lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi ako binigyan ng pangalawang pagkakataon ni Isabel. Siya ang nagbigay ng direksyon sa buhay ko at hindi ko maipapaliwanag kung gaano ako kaswerte na siya ang makakasama ko habang buhay. Namumula ang pisngi ni Isabel
sa sinabi ni Samuel. Ngunit hindi lang yon ang dahilan kung bakit kami nandito. Gusto ko ring ipaalam sa lahat na handa na akong harapin ang bagong yugto ng buhay ko. Hindi ko lang siya asawa, siya ang ilaw ng buhay ko. At gusto ko ring ibalita sa inyo na may paparating na bago. Nagkatinginan ang lahat, hindi makapaniwala sa sinabi ni Samuel. Ano? Gulat na tanong nga ni Isabel. Isabel, mahal, buntis ka. Nang sinabi ito ni Samuel, nagulat siya. Naramdaman na nga niya ang kakaibang sensasyon sa mga nakaraang linggo. Kaya pala, may mga pagkakataon na hinahaplos ni Samuel ang tiyan niya at binibiro siya sa pagiging matakaw na baka buntis nga siya. Pero buntis nga talaga siya. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ito'y mga luha ng tuwa at hindi kalungkutan. Samuel, totoo ba to? Buntis ako? Tumango si Samuel at hinawakan ang kanyang kamay. Oo, mahal ko. Nagpalakpakan ng mga bisita at ang triplets naman masayang tumalon-talon. Sa tuwa, inosente silang nagtanong. Nanay, magkakaroon po ba kami ng bagong kapatid? Tanong nga ni Ivan. Ngumiti si Isabel at yumakap sa kanyang mga anak. Oo, magkakaroon kayo ng bagong kapatid. Mula ng araw na yun, naging masaya at kumpleto ang kanilang pamilya. Si Samuel, na noon ay tila nawala ng direksyon sa buhay, natagpuan ang kanyang tunay na kaligayahan sa piling ni Isabel at ng kanilang mga anak. Hindi na nga siya naghanap pa ng karangyaan o kapangyarihan dahil natutunan niya ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pamilya at pagmamahal. Lumipas pa ang ilang buwan, malapit na nga ang araw ng panganganak ni Isabel. Si Samuel na ang abala bilang abogado ay mas matimbang pa rin ang oras sa pamilya. Samahan na kita sa doktor mamaya, ikaw ang priority ko. Napangiti naman si Isabel kay Samuel. Salamat mahal. Sagot ni Isabel na may ngiti. Sa pagbubuntis ni Isabel ay unti-unti niyang nararamdaman ang hirap sa pagkilos. Ngunit nandyan si Samuel at ang triplets na inaalagaan siya. Kamusta ka mahal? Ano ang gusto mong kainin? Tanong ni Samuel habang inaalalayan siya sa mesa. Gusto ko sanang mag-bake ng cookies pero wala akong sapat na lakas. Sagot ni Isabel. Pwede po kami. Sama-sama tayo, nanay. Hindi ka namin pababayaan, nanay. Sunod-sunod na sabi naman ni na Ivan, Inigo at Isaac. Napangiti na nga lamang si Isabel at niyakap ang triplets. Kaya niyo bang gumawa ng cupcake para kay nanay? Matamis na tanong ni Samuel. Basta kasama ka, daddy. Sagot ni Ivan na puno ng saya, kaya naman natawa siya. Dumating na ang araw ng panganganak at nandoon nga si Samuel sa tabi ni Isabel. Sa bawat sulyap nito, ramdam ni Isabel ang kanyang pagmamahal. Kaya natin to mahal. Malambing na wika ni Samuel at hinalikan ng noon niya. Sunod nagkamay niya. Pumasok na ang mga nurse at doktor para alalayan siya sa panganganak. Sa tatlong iri ni Isabel ay umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Babae yun. Nang isilang ni Luna, nag-uumapaw ang saya sa puso ni Samuel at Isabel. Tignan mo siya mahal, ang ganda. Sabi ni Isabel. Luna, ikaw ang liwanag ng aming buhay. Sambit ni Samuel habang hawak ang bagong silang na sanggol. Habang lumalaki si Luna, nagkaroon sila ng mas maraming bonding moments. Madalas na nag-aalaga si Samuel sa mga oras ng gabi kapag natutulog si Isabel. Ayaw niya itong gisingin dahil ramdam niya ang pagod ng kanyang asawa sa pag-aalaga sa apat nilang anak. Kaya naman maaga nga siyang umuuwi galing trabaho at kung marami man siyang tambak na kaso ay dinadala niya na lang ito sa bahay. Ngunit nakakatanggap naman siya ng sermon kay Isabel. Pag nagigising ito, ng madaling araw at nakikita siyang nagtatrabaho. Kayo ang pinakamagandang regalo, sabi ni Samuel sa kanyang anak at dahan-dahan itong binaba sa crib. Hinalikan niya muna ito sa noo bago lumapit kay Isabel
na mahimbing na natutulog. Hinalikan niya ito sa noo, ilong at labi. Salamat Isabel dahil binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Kung hindi kita nakilala sigurado akong malungkot ang buhay ko. Salamat talaga. Mahal na mahal kita. Mahigpit niyang niyakap si Isabel. Ang kanyang pagtulog ay naging mahimbing dahil yakap niya ang babaeng mahal na mahal niya. Sa lumipas na araw ay patuloy na nagtrabaho si Samuel bilang abogado. Ngunit siniguro niyang may oras siya para sa pamilya. Kailangan nating balansehin ang trabaho at pamilya, sabi niya sa kanyang sarili. Sa kanyang mga kaso, laging inuuna ni Samuel ang kanyang pamilya. Ang kanilang bahay ay puno ng tawanan, mga yakap, at mga simpleng alaalang binuo sa bawat sandali. Sa wakas nahanap ni Samuel at Isabel ang kanilang kaligayahan, isang masayang pamilya na walang makakapantay. Ang kasagutan sa tanong kung alin ang mas matimbang, karangyaan o pag-ibig ay malinaw. Ang kayamanang dala ng puso at pamilya ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang material na bagay. Sa kanilang pag-ibig at pamilya, natagpuan ni na Samuel at Isabel ang kanilang tunay na kayamanan yon, ang kanilang mga anak at pagmamahalan nilang dalawa sa isa't isa. Alfonsa Torres, Angeline Serrano Latawan, Pasita Elazar, Batang Ibunan, Adela Tangpep, Felicidad Carion, Presbyteros Rose, Connie Dayawon, Miras Channel Anali Flor Lisa, Reynaldo Balmeo, Arlene Gabayno, Flor de Lina, Edelwina Villadon, Lina Almazon, Rowena Gabukay, Ramonita Umadhay, Lina Almazan, Aileen Glagana, Waynoni, Anya Lucas, Porcupine TV, Alexa Ani Gomez, Jeyo Cadtec, Jessica Vargas, Teresita Schmid, Marlene Yales, Natalie Navarro, Beth Sardina, Teresita, Eli Bitasolo, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Ana Victoria, Alexander Hidalgo Jr., Leonidas Manalang, Nino Regidor, Helen Murillo, Megan Manuel, Anita Hernando, Mer Bendoy, Corazon Danke, Hermogenes Dupal, Nitz Nebria, Violeta Murillo, Eli Evangelista Anderson, Benigna Delicana, Buenaventura Belna, Armenda Tula, Isaac Ablon, Enday Lebra, Waynoni Anya Lucas, Marilyn San Jose, Shirley Rose Hamayan, Berry, Nitz, Vida Dichosa, Berto Manuzon, Nitza, Eli Ramirez, Maria Merly Brogada, Elvi Candontol, Nenita Fene, Juliet Kaday, Harem Ruhi, All About My Dogs, Angelina, Samia, Merlin Baroza, Maria Luisa Abichuela, Yale, Lina Cruz, Kincia Nuevas, Geraldine Agustina Aniceto, Carmencita Falcon, MJ Peder, Imelda Forteza, Chari, Melds Nagales, Julieta Hermosura, Zenaida Porter, Rosemary Corpus, Mona Lisa Chiba, Ruby Baskugin, Prima Jane Del Larmino, Presbyteros Rose, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming,
Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.